Mahinang napahagikik na si Nati na halatang sang-ayon sa suggestion ng kanyang kaibigan. Bigla siyang naging excited nang dahil doon na para bang unang beses pa lang nila yun na gagawin. Paano kaya kung muli silang makita ng lalaki na kauna sa kanya? Dahil sa maskarang suot nila noon, ano kayang magiging reaction niya? Parang ang exciting naman kahit na medyo masakit sa kanyang part dahil ngayon ay meron na siyang anak. Wala lang, gusto niya lang na muling makitang lalaking yon kung ipapahintulot lang ito ng langit. Bakit niya tatanggihan? Bakit niya tatalikuran? Hindi naman sila magtatanggal ng mask. Sure, Farah. Why not? Alam mong game na game ako dyan. Napakamot si Gaston sa kanyang batok nang marinig ang usapan ng magkaibigan sa kanyang likuran. Maskara? Mask party ba ang tinutukoy ng mga nasa likod niya? Naikiling niya ang ulo. Oo nga pala, before Christmas, ang party na to na nagaganap once a year lang sa Hong Kong. Bigla na namang sumagi sa kanyang isipan ang babaeng nagalaw niya nang dahil sa party na yon. Nanumbalik sa kanyang lahat ng kanyang pakiramdam. Paano kung makita niyang muli ang babaeng yun? Hindi na yun mahalaga sa kanya ngayon. May Nati na siya at saka Brixton sa buhay niya. Hindi na yun mahalaga sa kanya. Hindi na niya pwedeng tuparin ang pangako niya noon na oras na mahanap niya ito ay siya ang kanyang pakakasalan. Iba ng kanyang sitwasyon sa panahon ngayon. Bigla niyang naalala ang naging tanong niya kay Nati noon kung nagpunta na ito ng mask party. Ibig sabihin, may pagkakataon talagang nagtungo na din dito ang babae at hindi lang nito inaamin sa kanya. Alam ko naman yun, Nati. Pahagikik na sagot ni Farah na tila may iba itong kahulugan. Hindi nabanggit ni Nati sa kaibigan ang tungkol sa nangyari ng gabing iyon ng mask party, kung saan ay naiwala niyang kanyang kainosentihan. Hindi niya nagawang ikwento yon sa kaibigan. Wala siyang lakas. Nagkahiwalay sila ng landas noon at nagkita na lang kinabukasan sa hotel room na kanilang kinuha. Pareho lang nilang sinabi na nag-enjoy sila sa party. Pagkatapos noon, hindi na nila ito muling napag-usapan pa. Ngayon na lang ulit dahil nagkasundo silang muling mag-attend sa ikalawang pagkakataon. Siguro, last time ko nang gagawin to at ibubuhos ko ng atensyon ko kay Brixton. Okay, kaya marapat lang na i-enjoy mo ng magiging party. Huwag kang mag-alala, gaya nung una, maghihiwalay tayo. Hahayaan kitang gawin ang lahat ng gusto mo, ha? Just enjoy the party. Muli pang natawa si Nati na para bang yun lang ang unang beses na makakadalo siya. Hindi na nagawa pang makasagot ng babae nang tumayo na sila upang pumasok na ng aircraft. Pare-pareho silang nasa business class. Pero magkakalayo nga lang ng upuan ng ilan pang pagitan. Kunot ang noong sumunod sa kanila si Gaston. Nasa isip pa rin ang mask party. Kailangan niyang malaman kung ano ang mask na gagamitin ni natin nang mabantayan niya ito. Hindi pwedeng may gawin itong kung anong kabalbalan doon. Kahit pa na walang nakakaalam, baka mamaya may lalaking magka-interest dito na hindi pwedeng mangyari. Habang nakatalikod si Nati ay nilampasan sila ni Gaston habang pigil ang kanyang hininga. Sa pagkakataong iyon ay lumaki ang butas ng ilong ni Nati na kaagad na gumalang mga mata sa paligid nang mahagip niyang pamilyar na pabango ni Gaston na dumaan. Kilalang kilala niya ang amoy noon na kahit nakapikit siya ay malalaman niyang sa gobernador yung pabango. Siya ang may-ari nito. Kay Gaston yun na. Hindi ako maaaring magkamali. Pabango niya yon. Napansin ni Farang paglilibot ng kanyang mga mata kung kaya naman tinanong niya na ito. Sinong hinahanap mo? May nakita ka bang kakilala? Hindi abot ng tingin ni Nati ang upuan ni Gaston ngunit kung hahakbang siya pasulong, tsak na makikita niya ito sa kanyang upuan na halos hindi na gumagalaw sa sobrang kaba. Binawi ni Nati ang kanyang mga mata. Umiling na sa kaibigan at naupo na sa kanyang pwesto. Imposible namang nandoon ang lalaki. Saka business class yon at maraming lalaki ay may ganong klase ng pabango. Baka mamaya, pagkamalan pa siyang nasisiraan ng ulo kung ipipilit niyang nandoon nga si Gaston. Wala, baka guni-guni ko lang. Ang alin? Wala nga, baka sa isip ko lang talaga na naaamoy ko to at hindi dito. Familiar perfume niya. Sino? Ni Governor Barcelo? Tahasang tanong ni Farah na lumibot na rin ang mga mata sa loob ng eroplano. Bago pa makarating ang paningin niya sa pwesto ni Gaston ay hinila na siya paupo ni Nati. Kung hindi yan ginawa ng babae ay pihadong mahahagip nito nang tingin ng kabiyak ng katawan ni Gaston na inaayos na rin ang upo ng mga sandaling yon sa kaniyang pwesto. Hindi na alintana kung makita siya ni Nati o ng kaibigan nito o hindi.
Gusto nga niya na makita siya nito nang doon pa lang ay malaman nitong naroon siya. Ngunit agad naman na itong sumukong maghanap. Pinali sa isipan ng pagkakataon na nasa isang eroplano sila ng sandaling yon. Baka guni-guni ko lang. Hindi lang din naman siyang may kakayahang ma-afford at magustuhan ng pabangong noon pa man ay ginagamit niya na. Paliwanag ni Nati na nagkibit na lang ulit ng kanyang balikat upang hindi na palawigin pa ang mga naiisip niya. Talaga? Pero what if nandito nga siya? Gaga, ano naman ang gagawin nun dito? Grabing coincidence naman kapag nagkataon. Malay natin, may iba siyang dahilan. Naku, huwag mo nga hamunin ng tadhana, Nati. Baka magulat ka. Pabirong inirapan ni Nati ang kaibigan upang pagtakpan ang pag-asang sumilay sa kanyang puso. Ayaw niyang paasahin ng kanyang sarili na baka nga naroon ito tapos sa bandang huli ay mabibigo lang naman siya. Mabuti pang isipin niya na wala at guni-guni niya lang ang lahat. Tigilan mo nga ako, Farah. Ang dami mong alam na puro naman haka-haka lang. Wala kang proof. Tumawa lang si Farah at hindi na nagkomento pa dahil halatang napipiko na si Nati. Pagdating ng airport ng Hong Kong, palihim na sinundan ni Gaston ang magkaibigan na hindi naman napansin ng dalawang babae. Sa iisang hotel lang din siya nag-check-in. Yun nga lang magkaiba sila ng palapag dahil kung sasama siya sa palapag nila, may tendency na mahuli siya sa pagsunod na ginagawa. Kailangan niya lang na pagmanmanan ang isa sa kanyang mga tauhan upang maging updated siya sa mga nangyayari. Kahit na magkaiba sila ng palapag, hindi na sila lumabas ang silid ng araw na yon. Kinabukasan na lang sila lumabas na siyang sumalubong sa pagdilat ng mga mata ni Gaston at i-check ang phone. Lumabas po sila, Governor Barcelo. Hindi na ni Gaston sinaway pa ang tawag ng tauhan sa kanya dahil doon na sila nasanay. Pinalampas na lang niya yon sa kabilang tenga. Somehow, namimiss din naman niya yon sa kanyang pandinig. Sundan mo and keep me updated. Noted po, Gov. Nang araw na yon ay napag-alaman ni Gaston na nagpunta ang magkaibigan sa isang shop ng mga maskara. Lihim na pinakunan niya ito ng picture sa kanyang tauhan para makita. Habang kumakain ng almusal ay paulit-ulit niyang tinitignan ng mga larawang kuha ng dalawa. Sorry, someone else has already rented the mask like the one in the picture. Hingi na paumanhin ng may-ari ng tinutukoy ay ang maskara ni Nati na ginamit few years ago na magtanong ang magkaibigan nito. Napuno ng panghihinayang ang mukha ni Nati at bumagsak ang magkabilang balikat niya nang marinig ang sinabi ng owner ng mascara shop. Yung kay Farah lang ang available at ang ginamit niya ay may nakakuha ng iba. Aaminin niya na sobrang nalungkot siya, ngunit ano naman ang magagawa niya? Alangan namang mag-histerya siya doon. Wala rin naman itong maitutulong sa kanyang sitwasyon. If you had been a few minutes earlier today, you would have gotten the mask first. Napabali na si Nati kay Farah habang nanunulis ng nguso niya. Sa pagod nila sa biyahe, hindi na nagawa pang tawagan na kaibigan ni Nati ang owner ng shop upang ipa-reserve ito pagdating nila ng bansa. Ang buong akala nila ay walang magkaka-interes sa maskarang yon. Dahil sa simple lang naman ito, ngayon tuloy naunahan na sila na siyang nagpabagsak at umubos ng kanyang mataas na energy. Can't you take it back and say that someone else owned it before? What I mean is, told her it's already reserved. You just overlook it and didn't immediately separate it from other masks and the real owner just came here to collect it. Will pay no matter how much you want, please. My friend is getting married and this is her last time attending the event. Paawa effect pa ni Farah na kulang na lang ay lumuhod sa may-ari para pagbigyan siya nito sa kanyang kagustuhang mukha namang walang anumang epekto sa kanya. I apologize, Farah. I can't do that to the customer. Just find another mask that is more suited to your friend. There are many other options. Lingon na nito kay Nati na malungkot ng ngumiti. There are many masks out there, even better than the old ones. Just choose. Ngiti pa nito na puno pa ng paumanhin. Walang nagawa ang magkaibigan kundi ang pumili na lang ng ibang maskara. Wala naman silang choice. Hindi rin sila makakapasok sa event kung pupunta sila doon na hindi nakamaskara. Number 1 rule. Huwag kang mag-alala, hahanapin natin ang nakamask na yon sa event. Makikipagpalit tayo sa kanya. Buong desisyon na sambit ni Farah na para bang ganun lang yun kadali at sila lang ang tao sa event. Daano kung hindi ay libong attendee ng event na yon. Kung kaya naman, nawalan ng pag-asa si Nati. Alangan namang buong party ay ihahunting nila kung sinong nakakuha ng mask. Eh di hindi na sila nag-enjoy ng kanyang kaibigan.
Hindi naman sila pumunta doon para maghanap. Pumunta sila doon para mag-enjoy. Yun ang goal at hindi buong gabi na maghanap. Kaya marapat lang natantanan na lang nila. Gusto mo ba palitan lang tayo ng maskara, Natalia? Maganda rin naman ito oh. Oras na mahanap kong mask mo dati, makikipagpalit ako sa babae. Tapos, ibibigay ko na lang ito sa'yo. Pinandilatan ng mga mata ni Nati ang kaibigan. Ayaw na niyang maghabol pa sa maskarang yon. Okay na siya sa kung anong napili nila. Maganda rin naman at bagay rin naman yon sa kanya. Tama na, Farah. Okay na sa akin ang bago kong mask. Tanggap ko na yon, saka suot ko rin naman ang dati kong damit noon, kaya ayos lang. Ayos lang talaga sa akin. Hindi mo kailangan mag-alala pa. Basta Natalia, makinig ka sa akin. Suotin mong mask ko at ako nang bahala. Kung ipipilit mo yan, hindi na lang ako pupunta. Hindi na lang ako sasama sa'yo. Ikaw na lang kung igigit mo yung gusto mo. Ultimatum na saad ni Nati na humalokip-kip na sa harapan ng kanyang kaibigan. Walang nagawa si Farah kung hindi ang tantanan ng kaibigan dahil kilala niya ito kapag sinabi niya, tsak na gagawin niya. Ganun pa man, goal pa rin niya na hanapin ang sinumang may-ari ng maskara na nakakuha ng una nilang nirent dati. Gusto niyang maging makabuluhan naman ang gagawin nilang hulihing pag-attend ng mask party na yon. Malakas ang kutob niya na makukuha niyang maskara nito. Oo na, hindi na kita pipilitin, hindi na kita kukulitin. Hahayaan na lang kitang magdesisyon. Pagsapit ng mask party, maaga pa lang ay nagtungo na sina Nati at Farah sa pagdarausan ng event. Desidido talaga si Farah na ibigay ang kagustuhan ng kaibigan na dating maskara sanang magamit nito. Tila kinampihan naman sila ng tadhana nang kaagad nilang makitang babaeng may suot ng maskara ni Nati. Hindi pa man sila nagtatagal sa may entrance noon. Hinarang nila ito at nakipagnegosasyon ng maayos. Mabuti na lang hindi mahirap kausap ang babae na kaagad namang nakipagpalit sa maskarang suot ni Nati. Ano, palit tayo ng maskara? Hamon ni Farah na nakangisi ng malaki sa kaibigan. Ganun na lang ang pag-iling ni Nati na pahablot na kinuhang maskara sa kamay na kaibigan. Malakas na humagalpak ng tawa si Farah sa naging asta ni Nati na yon sa kanya. Para itong batang binubuli niya. Ako ang dahilan mo kung bakit pinilit mong makuha to, hindi ba? Bakit ikaw magsusuot? Napanguso na doon si Farah na nakitang ganda pala ng maskara ni Nati. Kung kaya naman gusto niyang i-try din yon masuot sa gabing yon. Baka kapag yun ang suot niya, makabihag siya ng puso. Ang damot mo. Palit na tayo mamaya. Ipa-experience mo sa akin ng maskarang yan. Okay? Tipid na sagot ni Nati na wala namang planong ibigay ang hiling na kaibigan niya. Payag ka? Hindi nga. Oo nga, ayaw mo ba? Niyakap ni Farah ang kaibigan habang nasisiyahan. At least, pumayag si Nati sa gusto niya. Sabi mo yan ha, Nati. Wala nang bawian. Ipapahiram mo sa akin yan mamaya. Oo na nga, kapag hindi mo ako binitawan, babawiin kong nasabi ko na sa'yo. Mabilis siyang binitawan ni Farah. Lingid sa kaalaman nitong plano ni Nati na iwanan ng kaibigan at makipagkita na lang sa hotel room nila. Sa dami ng mga taong naroroon, nungkang mahanap siya nito. Lihim na lang siyang napangisi habang ini-imagine ang magiging reaksyon ng kaibigan sa gagawin niya. Magagalit to pero wala na rin naman tong ibang magagawa kung hindi ang tanggapin ang nangyari. Basta ang rules, gaya pa rin ng dati. Walang magpapakalasing sa atin ha? Bilin pa ni Farah na ayaw maulit ang nangyari noon na nagkahiwalay sila ng kanyang kaibigan nang dahil sa labis na kalasingan niya. Yang sarili mong sawayin mo, Farah, nandidilat ang mga matang saad ni Nati. Oo na, saka kung sakali man na magkahiwalay tayo, sa hotel room na lang tayo ulit magkita. Noted, sagot ni Nati na maingat nang ikinabit sa mukha niyang maskara. Ngumiti siya na makitang parang nananalamin lang siya sa itsura niya sa nakaraang taon na nag-attend sa party. Ang tanging kakaiba lang na napansin niya kumpara noong unang beses na pumunta siya ay ang katawan niya na medyo nagkalaman at syempre dahil nagkaroon na rin siya ng anak kaya parang lumaki ang balakang. Let's party na! Walang kupas na giling natin na ikinahagalpak lang na malakas ni Farah. Naiiling pa. Ang kalug mo talaga, Natalia Bentacourt. Sa kabilang banda ay late na nagising si Gaston, dala ng pagbabawi ng kanyang katawan na tulog na halos ilang araw na walang maayos na pahinga. Mabuti na lang at nakunan ng kanyang tauhan ng maskara na suot ni Nati, kung kaya naman may idea siya kung aling maskarang suot ng babae. Malalim na napahinga na si Gaston at lumuwag ang pakiramdam nang matanaw ang babaeng may suot ng maskara na gaya na nasa picture na nakuha niya mula sa kanyang mga tauhan pagdating niya sa mask party,
kung saan nagsisimula pa lang naman magpapasok sa loob ng mga attendees. Umano'y sinati yon kung kaya naman kampanteng loob niya. Nakailang sulya pa siya sa babaeng nakatayo lang at may hawak na alak sa kanyang isang kamay na tila merong hinihintay sa kanyang pwesto. Hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakatagilid ang anggulo nitong kanyang nakikita. Hinanap niyang kasama nitong kaibigan ngunit wala siyang nakita. Halatang solo lang ito doon o marahil ay nauna nang pumasok. Hindi niya mapigilang mapakunot ang kanyang noo nang makitang ibang damit na suot nito sa damit na nakamask na babaeng sinend sa kanya ng tauhan niya kanina. Tanda niya yon. Kinuha niyang phone upang muling siyasatin yon. Lalo pang nagustot ang kanyang noon na makitang tila pamilyar ang damit na yon sa kanyang mga mata, na ngayon ay biglang nagbago na sa babaeng may suot na parehong maskara sa larawan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang damit na yon sa nakaraan nila. Posible bang sinati ang babaeng yun na nagalaw niya? Biglang nag-init ang katawan niya na sobrang excited na naman. Kailangan niyang kumpirmahin yon sa babae. Kapareho niya ng damit yung babaeng nagalaw niya noon, or may similarity lang ang damit nito. Pamilyar na pamilyar yon sa kanyang mga mata. Napakamot na siya sa batok nang maisip na mukhang nagkamali siya ng babaeng nahanap. Hindi ito si Nati. Maging ang lakad nito tindig ay alam na alam niya hindi ang babaeng kanyang nais na bantayan hanggang matapos ang buong party. Mas matangkad sa babae si Natalia at mas malaki ang balakang. Baka magkapareho lang sila ng maskara. Posible bang may magkapareho na maskara sa isang event? Parang imposible naman nun. Damn it, paano ko siya mahanap sa dami ng mga tao? Mahinang bulong niya na mabagal na humakbang. Upang magsimulang maghanap, nag-send na siya ng message sa mga tauhang kasama niya upang tulungan na siya. Kailangan nilang mahanap ang babae bago pa tuluyang lumalim doon ang party. Sa isang open space ginanap ang party na yon. Same place lang din naman taon-taon na kung saan siya unang naka-attend noon. Katabi yun ng dagat kung kaya naman malamig ang halimuyak ng hangin na may amoy ng alat. Nababakuran yun ng nagtataasang pader upang siguraduhin na magiging safe ang lugar sa lahat ng mga dumalo at nais na makiparty dito. Nagkalat din ang mga bouncer na hindi mabilang. Medyo malaki ang binayaran nilang entrance fee. Kumpara noon para kay Gaston isulit naman ang only cocktail and liquor drinks. Depende na lang sa lalaho kung sasagarin niya ang katawan sa pag-inom ng alak. Yung tipong hanggang kaya mo, pwedeng kumuha ng mga inumin sa walang pagod na lumilibot na mga waiter at waitress na may dalang cart ng mga inumin na kanilang ino-offer sa mga nandong bisita. Any news? Tanong niya ng tawagan ng kanyang kanang kamay upang makibalita. Wala pa po, Gov. Hindi pa po namin nakikita si Miss Bentacourt. Problemadong muling iginala ni Gaston ng kanyang mga mata upang suyurin lang ang paligid. Napatda na siya sa kanyang kinatatayuan na parang ibinuo ng mga paa sa malalim na hukay nang makitang babaeng kapareho ng maskara ng babaeng naka one night stand niya. Ilang taon nang nakakalipas. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig kasabay ng paghuhumentado ng dibdib niya. Hindi niya magawang kumurap na parang lalabas na sa lalamunan niya ang kanyang pusong bumilis pa ang tibok. Natatakot siya na baka kapag nalingat siya ay baka biglang maglahong babae sa paningin. Hinawin na niyang mga tao habang hindi inaalis ang tingin sa bulto ng babaeng yon na may tangang alak. Ang kanyang isang kamay ay panaka-naka ang inom. Tuluyan na nawala sa isipan niyang paghahanap na ginagawa niya kanina kay Nati na alam niyang nasa dagat ng mga taong lumahok sa naturang event. Siya yun. Mariing bulalas niya na tanging siya lang naman ang nakakarinig. Malapit na siya sa pwesto ni Nati nang maramdaman niyang vibration ng kanyang phone. Hindi niya yung sinagot, tinedma niya lang habang patuloy ang kanyang paglapit. Ngunit ang paulit-ulit ng vibration na pilitan siyang sagutin to. Ilang segundo lang siyang yumuko ngunit pagangat ng kanyang paningin ay wala ng babaeng nakita niya ng pareho ng damit at maskarang suot nito. What the heck? Nasa na siya? Ikot na niya na habang hanapin lang yon upang mapatunayan pa na tamang hinala niya. Kinuha niyang phone at hinanap niya ang kuha nito sa party na nahagip noon ilang taon nang nakakaraan. Tama nga siya. Ganun na ganun ang suot ng babae. Ilang beses niyang nahiling na sana si Nati yun dahil nakita niyang suot nitong damit kanina. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang tungkol sa maskara? Mag-iba sila ng maskara. Tatanungin lang naman niya ito kung umattend ba siya few years ago. Kaya nais niyang mahanap. Oras na marinig niyang boses nito, malalaman niya kung si Natalia Bentacourt ngayon. Imposible na same ng damit at pati na maskarang isang tao. Yung dress nitong suot, hindi naman pwedeng rentahan o arkilahin. Ibig sabihin ay personal na pag-aari ng babae. Pagkakataon niya na gabing iyon upang mahanap na to. Ano bang problema? Nakita niyo na ba? Hindi pa po.
Hindi ba sabi ko sa kanyo katawagan kapag nakita nyo na? Huwag niyo akong tawagan kung wala rin naman kayong dalang magandang balita. Puno ng iritasyon na tura ni Gaston na paikot-ikot na hinarap ang bawat kanto ng kanyang pwesto upang hanapin kung nasa ang nahanap niyang babae. Pasensya na po, Gov. Pinatay na ni Gaston ang tawag na kulang na lang ihubarin niyang maskarang suot upang ipakitang frustration niyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Nagsisi pa siya na hindi ang lumang maskarang sinuot niya. Kung sakali baka nakilala na siya ng babaeng yun. Malakas pa naman ang kutob niya na hinahanap din siya ng babaeng yun dahil nga sa nangyari sa kanilang pagitan. Wala itong dahilan kung bakit nagpa siyang suotin ng parehong damit at maging ang maskara nito nung una silang nagkita sa gabing yun. Kung hindi magbakasakali na muli silang magkita. Ina-assume na niya ang bagay na yon, posibleng ang hinahanap din siya nito. Bagay na nagpa-excite pa sa agos ng dugo ni Gaston. Muli niyang sinuong ang dami ng tao sa malawak na dance floor. Umaasa na baka naroon ang babae. Ginalugad pa niya ang kabuuhan ng lugar. Ngunit sa bandang huli nabigo pa rin siyang mahanap ang nasabing babae. Ano, may good news ba? Muli niyang sagot sa tawag ng kanyang mga tauhan. Governor Bacelo, hindi namin sigurado kung si Miss Bentacourt ba ito dahil iba ang kanyang suot na maskara. Pero yung damit na suot niya nang makunan namin kanina ng picture ay yun ang suot niya. Nasaan kayo banda? Huwag niyo siyang lulubayan ng tingin. Pupuntahan ko na kayo.